Sapagkat tinanggap ko sa inyo, ang binibigay ko naman sa inyo, na painungsos ng gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol. Gumawa siya ng tinapay at pinagputol-putol. Ano ang nilalarawan ng tinapay na pinagputol-putol? At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Well, yung tinapay na pinagputol-putol, hinati-hati, ay larawan lamang na ang kanyang katawan talagay naghirap, nagpakasakit. Siya yung sinimbolohan ng tinapay na pinagputol-putol para sa marami. At yung ubas po, ay sabi, verse 25, at gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Yung saro, yung ubas, ay sagisig ng kanyang dugo. Muli ito ay umiimik, nagsasalita sa suffering of the Lord Jesus Christ. Are you with me? So ngayon, ang ating pag-uusapan ay remembering Christ's suffering. Pag-alaala ng paghihirap ng Panginoon. Yan po ang ating pag-uusapan, mga minamahal. Yan po ang isa sa dinidiin ng ating talata. At ako po iniwala, mga minamahal, na nakita ko sa Bible, dadalwa lamang ang pinagagawa ng Panginoong Diyos sa church, lokal, dalawa lamang ordinansa. Bautismo at banal na hapunan. Ano ho? We don't believe in sacraments. We believe in ordinance given to the church by the Lord Jesus Christ. Yan po ay ang baptism. In fact, hindi ka pwedeng magbanal na hapunan kung wala muna ang unang baptism. Ang baptism. Naintindihan niyo ba yun? Dahil lahat ng nagbabanal na hapunan ay nabautismuhan. Dalawang klaseng bautismo ang nagaganap sa tunay na anak ng Diyos at dapat maganap. Una, yung baptism by the Holy Spirit. Isa sa indikasyon ng baptism of the Holy Spirit ay regeneration. Kapanganakang muli. Yan kasi ang tunay na diwa ng membership in one body. I believe with all my heart na ang iglesia ng Panginoon ay iisa. Dahil ang pagkakasalan ni Kristo hindi marami. Ano yung playboy? Ano? Iisa yan. At binubuo ng maraming individual na Kristiyano. Kaya, alam niyo ho ba, ang tunay na talab ng membership ay hindi ang water baptism. Yun ay pang lokal. Meron kasi hong membro ng lokal pero hindi membro talaga ng diwa ng pagiging one body of Christ. Hindi niyo ba yun? Si Judas ay membro ng local church but not baptized by the Holy Spirit. Pero kung ikaw ay ligtas, dapat mabaptize ka ng lokal. Naintindihan niyo ba yun? Hindi ho lahat ng nababautismuhan, ligtas. Dahil may Judas tayong halimbawa. Kaya sabi ng mga kalaban ng Osas, ay bakit ikaw si Judas dating ligtas ngayon hindi? Sino may sabi sa iya? Sa daming talatang magtapatunay sa Paul, mahal kita. Hindi talaga naligtas si Judas. Yun ang halimbawa at warning. Halimbawa at warning na mayroong membro pero hindi ligtas. Amen? Posible ba, Pastor? Posible.
Ang nakakatakot pa nga ay apostol pa eh. Tama ba? At isa pa rin yung indikasyon na hindi talaga relihiyon ang nagliligtas. Dahil kung relihiyon na nagliligtas, automatic ligtas na si Judas. Kasi miyembro pa mismo siya ng katawan ni Kristo. So, hindi tagapagligtas ang church. Tama. Eh, sa dami nagtuturo kung hindi ka sasapi sa amin, hindi ka maliligtas. Pati demonyo yung sumapi na sa iyo. Hindi ka pa rin ligtas. Yan po'y isang napakaliwanag na halimbawa rin at warning nga, mga minamahal. Na merong membro ng iglesia bautismado sa tubig, pero hindi sa espiritu. Kayo ba'y bautismado sa tubig? Ay sa espiritu? Pastor, ako hindi ko patiyak, pero napag-banal hapunan na dati. Si Judas ganyan din. Huwag kang magtaka. Hindi ka bago. Lalabas ang kulay. Amen. Kaya ito, ako hiniwala, maging ang ating banal na hapunan, evangelism din ito eh. Ang ating ini-evangelize yung nasa loob. Kaya ba ng lahat na andito, ligtas na? Bay, biyaya yan. Bay, maging masaya kayo. Ay, ako'y dumating ng pagkakataon na ako'y nag-alinlangan sa aking kasalanan, kaligtasan. Ay, dumating din diyan na ang sabi ko, Panginoon, matiyak ko lang na talaga ako'y ligtas. Ako'y sapat na ang lahat. Salamat, alam ko ako'y ligtas. Bakit? Nabautismohan. Alam mo ako'y ligtas. Bakit? Hindi ako masaya sa kasalanan. Mababaw ang kagalakan sa akin ng kasalanan. Umiiyak ako dyan. Kayo ba'y kumusta pagdating sa kasalanan? Ang salita ng Diyos, hindi ko lang yan basta binabasa. Gusto ko ang salita ng Diyos. Not just for the sake, I am commanded to read the Bible. But because I love the Bible. Para sa pagkain. Ikaw ba'y kinakain dahil inutusan ka lang kumain? O talagang gustong-gusto mong kumain? Siba mo nga eh. Tama ba? Ganon din sa Bible. Hindi lang ikaw ay inutusang magbasa, ikaw ang nangangailangan dyan. So be sure you are safe. Amen? At ako po'y naniniwala itong banal na hapunan ay napakagandang laging nagagawa ng isang iglesia lokal. Bakit? Dahil ang Korinto, kanyang pag-aaralan, sila'y dumating sa isang iglesyang mahina ng hina. Sila ay pupog sa maraming rebuke na Apostol Pablo. Nabasa niyo ba ang Korinto? Ay dapat. Kasarap magbasa ng Bible. So totoo na, ay awan din. Kapag hindi ka nasasarapan sa Bible, ay awan. Masarap ang Bible, ang kulang na lang ay panahon. Pagsasarap ng Bible, ay hindi naman yung kakainin mo ang Bible. Ano? Yung basahin. Napakasarap. Kalay mo natututunan mo ang Diyos. At ito yung talagang accurate pagdating sa lahat. Yung history, ito yung accurate eh. Kaya ang sarap po ng pag-aaral ng Bible. Ngayon, ang akin lang pinupunto, mga minamahal, ay kaya bakit dapat napakagandang inaalaala natin ng Panginoon dahil
Hindi lang Korinto ang nanghihina. Maging tayo. Tama ba? Ang tingin ko lang naman kayo sa napaka-spiritual nyo ngayon eh. Talagang kayo concentrate na concentrate. Focus na focus. Tokmong tokmo. Tayo nanghihina, di ba? Sino ditong hindi? At sumigaw na ng Wonder Woman. Okay, Darna. Ako may iniwalang napakahalagang inaalaala lagi natin ang Panginoong Hesus. Lalo na yung kanyang paghihirap. Dahil kung paano sila hinanghina, nanghihina rin tayo. Kung sila'y nagkakamali din tayo. Kaya, ang ganda na alalahanin. Amen? Doon pala sa pinanood natin nakaka-revive na Tama ba? Nakakatuwa na. Ramdam na ramdam ko yung feeling ni Maria Kaya siya tuloy ang sinamba. Kala mo, counting portion lang ni Maria, siya nang na-highlight. Hindi na yung anak. Ay bakit? Yung kay tatay na din Gawin mo kay Jimuel yun. Tama ba? Pero laliman yung silip, pinayagan ng ama. Sarap gunitain. Nalaman mong yan ang nagdala sa iyo para mabago. At ikaw ay tiyak na palangit. Alam ba, nung malaman niya ni Pablo, ang sabi ni Pablo, hindi namin iniisip na mabuhay sarili kundi doon sa umibig sa amin. Nung maintindihan ito ni Pablo, bakit siya namatay? Para kay maligtas. Ibig sabihin, wala na kaming karapatang mabuhay para sa amin, kundi doon sa namatay sa amin. Yan ang pagkaintindi. Tama? At yun ang tama. Kaya nga dapat ipaalaala ito lagi sa atin dahil hindi tayo laging ganun ang diwa. Ang malimit sa atin, walang diwa. Kaya ba nasa diwa pa? Okay. So ngayong umaga o ngayong hapon, banal na hapunan tayo mga minamahal. Anong dapat huwag nating malimutan sa paghihirap ng Panginoon? Ano yung dapat nating talagang inaalaala sa pagsasakripisyo, pagpapakasakit na ginawa ng Panginoon? 5 ang aking nais ibigay sa inyo. Una, it's reality. It's reality. Yan po yung tunay na kaganapan. Tama ho ba? Ayaw ba, pagka nanonood ng pelikula, mas meaningful, mas may dating pag tunay na buhay? Hindi katulad ng si Matar na hindi na natapos. Tulad ng probinsyano, hindi na natapos. Pero yung isinadulang tunay na buhay, may dating Kaya dapat mga kapatid, alalahanin natin ito dahil ito'y tunay. Ito isang tunay na kaganapan na naganap doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakararaan. Mga kapatid, hindi ho biro yung, kung iisa-isahin po natin yung pagpapahayag ni Marcos, ni Lucas, ni Matthew, ni Juan, kung paano siya nagsuffer doon sa Isaiah 53, inihuhula kung ano ang kalagim-lagim na sasapitin na paghihirap ng Panginoong Hesus, yung binasa sa 1 Peter chapter 2. Yung pagpapaubaya niya sa Ama, masunod lang ang kalooban ng Ama. Yung siya isampalin, may karapatan siyang bumawi Di ba ko sinampal? Tama ba? At ano sabi ng Bible, wari siyang tupa sa patayan na hindi man lang umimik. Alam mo kapatid, 1 segundo lang nag-retaliate ang Panginoon, walang kaligtasang nagawa. Pero hanggang kamatayan sa krus, ipinaubaya niya ang kanyang buhay sa makasalanan. Masunod lang ang kalooban ng Ama. Kaya lahat
ng kawalang hiyaang gustong iparating ng masamang kalikasan ng kasalanan at ni Satanas, yan ay sinambot at tinanggap willingly ng Panginoon. Are you there? Hindi ho biro yung koronahan ng tinik na malalaking aroma. Kaya ibang aroma natundo sa inyo ngayon eh. Ano? Ayon sa pag-aaral, mga minamahal, kung gusto mo ang tao ay paliguan sa kanyang dugo, sa ulo mo daanin. No, kay bata pa, ako'y laging nagpapadaos-os sa sahig. Bakit ako naglalampaso sa sipag ko eh. Pag daos-os ko, biglang dadaan yung aking sirina, taga nalayag. Dala-dala yung plancha. Yung pag daos-os, tumama din eh. Ako nang lulo mo eh. Kita ko sa sahig, ano kung daming dugo nito. Ano lang sa plancha. Bakit? Tama yung sinasabi nila. Ang dugo mas malakas ang pag-agos pag sa ulo galing. Mga batid, yung koronang tinik hindi dahan-dahang inilalagay sa ulo ng Panginoon. Tapos magbabackslide lang tayo. Ayaw pa mag-tights. Pagka pinalalahan ng pastor, siya pa ang masama ang lasa. Napatapang lang ang preaching, kanya naman yun. Para ikilalong umayo sa Panginoon. Tama, preaching lang yan. Hindi ang koronang tinik. Tama ba? Amen? Hindi ho biro yun. So, Roman soldier. Hindi ho yun, ay dahan-dahan, baka ang buhok ay magulo. Hindi. Ganun yun. Imagine yung tilos ng ano ngayon. Gusto ko lang sariwain natin, Christ suffering. At yun po yung reality, mga minamahal. Yung sampal. Ako. Yung suntok. Yung tambong hinahampas. At saka yung may sima, mga kapatid. At alam nyo ba, ang batas, hahampasin ka ng 40 kulang ng isa. Bakit kinukulangan ng isa? Kasi pag lumabis, ikaw naman ang hahampasin. Pero ito nawala na yung batas. Dumali na lang ng dumali. Ganong kabigat yung cross. Na ultimong si Simon, hindi niya tagalan. Kaya siya na rin ang nagdala sa bundok ng Golgota. May karapatan si Pablo na huwag ikahiya ang ebanghelyo. Mga batid, panglaking tulong yan para huwag tayo mag-backslide. Kaya magandang alalahanin palagi na kaya tayo'y palangit, may nagsakripisyo. At hindi ho para, kaiba-iba ako yung paano pinatay sa kiti. Actually, mga kapatid, dasto na ito ng Panginoon eh. Yung kanyang haharapin sa Gitsemani pa lang, ramdam na niya eh. Sapagat ito na ang panahon ng kadiliman. Kaya siya'y nanangalangin ng buong time at giting. Alam mo nangyari? Sa kanyang panalangin, ang kanyang pawis ay waring bumubuhos na dugo. Tayo laway ang bumubuhos pag tayo nananalangin. Tama ba? Ang iba ko sa inyo nananalangin eh. Huwag niyo akong unahan, wala pa tayong closing. Matindi yun. Ba't natin inisip isang alalahanin? Sabi, remembering Christ's suffering. Hindi ho biro ang naganap sa ating Panginoon na nilalarawan ng ng tinapay na pinagputol-putol. Bigyan ko inapagayon. Wala sa isip ko yun ha. Ba't gano'n ang naging tunado? Because putol-putol. Ha? Pinagputol-putol. Yan pa yung hindi biro.
Ano ho? At yung dugo ay sagisag. Alam nyo, ang daming dugong nawala sa katawan ng Panginoon. Actually, siya hinuli na nilabag nila ang batas. So, masarap palalahanin, di ba? Di ba? Yung amang bayani, yung pinatay niya si Rizal nainit ang pagiging makabayan, makabansa, pag naalaala yung kung paanong namatay ang bayani, lagi din naman nasa club. Di ka? Ayon sa history ng pagsasalaysay sa akin ng iba. Hindi naman talaga dalisay ang mga yan. Di ba? Ay, ang Panginoon mo, mga minamahal. Are you with me? So, una, mapapansin natin, He suffered physically. He suffered physically. And then, hindi lang yon, He suffered relationally. Kasi kung ating pong papansinin, yung Isaiah 53, tingnan nyo po, Isaiah 53. Hindi ko maintindihan ito sulat ko, 6 baga o 10. Tingnan nyo po ang Isaiah 53. Verse 10. Yan, tama. Verse 10. Gayunmay, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Alam niyo kung babalikan niyo po ang record sa Matthew chapter 3, verse 17, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Di ba ito nasabi? Ito yung sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Bakit? Ito lang ang inusinti sa kasalanan. Pero nang buhatin na niya, yung siya na nagdala ng aking kasalanan, ng lahat ng kasalanan ng mananampalataya. Ano sabing talata? Kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Mga kapatid, napakabigat niyon dahil walang problema sa pag-itan ng ama at anak from eternity. Kaya ang Trinity, sagisag ng perfect relationship. Ako po'y naniniwala kung bakit ang Panginoon maraming isolation, bumubukod at nananalangin sa bundok, sa ilang, yun po ay likas nilang communion ng Ama na hinahanap pa rin ng anak kahit nasa katawang tao. Are you with me? Pero ngayon, kinalulugdan ng Ama. Nasampalin, luran, sipain, koronahan, tinig. Bakit? Nagmukhang makasalanan dahil mo. At dahil ko. Are you with me? Kaya kung ito'y sariwa lang sa atin, katulad din nila, marirevive din tayo. Kung paano sila'y nangihina, pero nare-revive pag pinapaalala ang ginawang pagsasakripisyo ng Panginoon, sila'y nanunumbalik, sana'y tayo din. Amen? Bihira. Anong kapalit ng ginawa ng Panginoon kung tutuusin? Tama ba? Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Anong iyong dahilan kung bakit hindi ka mapatokmo sa Panginoon? Mas mahalaga ba yan sa ginawa ng Panginoon? Di ba? May kapalit pa ba yan? Wala eh. Wala eh. He suffered physically, relationally from the Father. Kasi, the reason of his, kung bakit siya'y naggayon dahil kinalugdan ng Ama. At isa po ang kanyang pinaghirapan ay yung relational, ay hindi lang sa Father, kundi yung kanyang friends na inalagaan sa loob ng 3 taon.
Nasaan na sila? Tingnan niyo po ang Matthew chapter 26 verse 31. Matthew chapter 26 verse 31. Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Talagang doon sa krus ng Kalbaryo, nawala na si Pedro. Pinagkanulo na siya. Tama ba? Mag-isa niyang binuhat ang kasalanan. Ang puot ng Diyos sa kasalanan. Mag-isa niyang kinamatayan yan. Kayo, ang dami niyo ng patay, siya mag-isa lang. Tama ba? Are you with me? Kaya nakakatuwa po, mga minamahal. Hindi ho biro yun. Ito yung kordero ng Diyos. Na kung paanong yung kordero ng Diyos para lang makalapit ang tao sa dakong kabanal-banal at di mamatay, may papatayin para sa kanya. Korderong walang kapintasan. Si Kristo yung pinatay para sa atin. Amen? Kaya tayo makapapasok ng langit na hindi alam ng dating daan. Hindi alam ng maraming reliyon. Tayo lang ang mahusay. Hindi nila alam yan. Talaga hindi nila alam yan. At kahit ipaliwanag mo, hindi nila paniwalaan. Ay paanhin? Ay biyaya yan. Tama ba? Pero wag ka, hindi nila alam. Parang sila may alam. Ayaw may alam? Ayun, nasuburang alam. So number 1, remembering Christ's suffering. Ano nga alalahanin natin, huwag natin makalimutan. Yung suffering ni Kristo ay reality. Hindi ito pantasya, hindi ito, anong tawag diyan? Parabola, ano ba pa ang tawag diyan? Kwento-kwento. Ito'y tunay na kaganapan. Bakit? Yung sinisimboluhan ng ginawa ng Panginoon, tunay din yun kahit simbolo lang. Ang tupa talaga ipapatayin. Siya yung magdadala ng kasalanan nang lalapit sa Ama para matanggap. Yun ay simbolo, pero totoo. Ay di lalo na yung sinisimboluhan ang hindi maging totoo. Kaya kung di ka maniniwala dito, ay huwag kang umasang palangit ka. Bakit? Hindi mo kayang dalhin ang galit ng Diyos. May nagdala ng galit ng Diyos, hindi ikaw yon. Ikaw nga kinagagalitan ng Diyos. Paano mo dadalhin? Pero may nagdala. Yun ay tupang walang kapintasan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. That is the Lord Jesus Christ. So yan ang unang huwag dapat ating malilimutan pagdating sa suffering ni Christ. Ito'y tunay. Then number 2, not only is reality, siyempre, it's reasons. Ano? Ano bang dapat nating maalaala doon sa sakripisyong naganap sa krus ng Kalbaryo na ginampan ng Panginoong Hesus? Ating alalahanin, hindi lang yung kanyang paghihirap, kundi yung layunin, yung dahilan. Ba't ba siya naghirap? Tingnan po natin ang konteksto nito sa mga cross references. Tingnan niyo po ang Matthew chapter 26, verse 26 hanggang 28. Dito na unang in-establish yung Lord's Supper na ginaya lang ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians. Are you there? At samantalang sila'y nagsisikain, baptist po yan, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol. Ito po yung cross-reference
na kinuha ni Apostol Pablo. Na ang talagang nagsimula nito ay ang Panginoong Hesus. Ngayon, siya ngayon ang nag-minister dito. Doon sa 1 Corinthians, si Pablo. Pero dito mismo yung Panginoong Hesus. Ngayon, ano sabi? At ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsinom kayong lahat dyan. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Anong layunin? Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hey! Yung taong namatay, minsan natuwa ka pa, bakit? Hindi na ako sisingilin. Si Kristo ay worthy to remember, to be remembered. Why? Sa kanyang kamatayan, dun tayo napatawad. Kaya kulto ang isang mangangaral at ang paniniwala na ikaw ay para mapatawad, kailangan mong binyag, kailangan mong bautismo, kailangan mong relihiyon, kulto yan. Dahil sabi ni Kristo, itong dugong ito, inumin nyo, itong katawang ito na pinagputol-putol, kanin nyo, gawin nyo ito sa pag-alaala, sapagkat dito, nakasalalay ang kapatawaran. Walang pupunta sa langit na makasalanan na hindi mo na napapatawad. Pero ang dahilan para kayo mapatawad, hindi kautusan, hindi relihiyon, hindi pagiging baptist, only the suffering of Christ. Not only His reality, but also His reasons. Alalahanin natin yun. Salamat ang Panginoon. Nagpakahirap para ako'y mapatawad. Amen? Ano ba ang inyong kasalanan at aking kasalanan? Dinala ni Kristo sa libingan, sa kanyang katawan. At ang siya magbango mag-uli, glorified body na, hindi nadala ang kasalanan. Iniwanan na dun. Kaya ang ating kasalanan, nailibing na. Na sinasagisaga ng ating bautismo. Tama ba? Maganda ba ang dahilan? Ay, talaga namang. Kaya ako tiyak na ako'y palangit, dahil walang kasalanan na hindi pinatawad sa akin ng Panginoon. Tingnan nyo ha, naalala ko lang, banal hapunan tayo mga kapatid. Pagka banal hapunan, inyong tandaan na yan, tayo abutin dito ng alas 9. Tingnan nyo ha, kung kayo pamilyar sa kapitulo ng Hebrew chapter 10, ano ang mababasa nyo doon? Isang katawan ang inihanda mo sa akin. Di ka? Mababasa nyo ba yan? At sa paghahandog na ito, mga minamahal, nagkaroon tayo ng once and for all sanctification. At sa katawang yun, pagdating po ng verse 12, Ineng, thank you very much. Ang sabi niyan, I'm sorry. Verse 17. Dahil sa katawang yun, tingnan nyo ha, na inihandog ni Kristo. Tingnan nyo pagdating sa verse 17. At ang kanilang mga kasalanan, ayan o, at kanilang mga kasamaan, ay hindi ko na aalalahanin pa. Kaya hindi ka nakahatulang pa impyerno. Bakit? Wala na siyang maalalang kasalanan mo eh. Kinamatayan na ni Kristo at inilibing na niya. Yan ang biyaya. Bakit inaalaala natin ang Christ suffering? Yan ang dahilan. Okay, tanggapin mo pa yung Diyos sa langit. Ako'y makasalanan. Hindi na ikaw ang tinitingnan ng Diyos. Ang Panginoong Sus na. Maliwanag ko ba? Kaya tayo tunhay. Ikaw ba, pag namatay pa langit, yes! Bakit?
baptize ako. Christ died for me. And all my sins, Christ took all away. And He buried them all. Are you with me? Inilibing na ito. Kaya yung hindi naniniwala sa usas, malaki ang problema mo. Tama ba? Tama ba? Ang laki ng problema, UTO. Kalain mo yan? Di ibig sabihin si Kristo, hindi namatay. At kung siya namatay, basta lang. No, hindi. Siya'y namatay, hindi dahil lang kanyang kasalanan. Siya'y namatay dahil sa ating kasalanan. Inilibing niya yon. At kaya sabi ng Hebrew, ang kanilang kasalanan at kasama ng mukha doon, ay hindi ko naaalalahanin pa. Oh, Henry, ka pupunta ng langit? Huh? Ay, pastor, sabi, limot na niyang lahat kong kasalanan. Ay, paano, Oh, masayaw ba kayo doon? Hindi kay kasarap. Ay, pastor, ako yung nagbabackslide. Ang kurente kayo din. Kaya ngayon naalala natin ng suffering. Dahil may mga nanghihina. Kita ko nga sa inyo Hindi lang hina, lupay-pay na. Hindi, ang iba naman ako kay ganyan kung makinig. Ako'y concentrate. O nga, pati laway mo, kita ko nakinang na Ha? Ano sabi ng Hebrew chapter 9 verse 22? Tignan niyo po. Hebrew 9 verse 22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabautismo. At maliban na sa pagkasapi sa relihiyon, kulto. Ang liwanag, liban na lang sa pagkabuhos ng dugo. Ano reason? Sa kapagpapatawad. Kaya kung si Kristo hindi nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ay lumuha ka ng dugo. Wala kang pag-asang pumunta ng langit. Nabayubay na nga siya, hindi ka pa rin maniwala, di lalong walang pag-asa. Huwag kayong basta maikinig sa mga mangangaral. Kala nyo ba kayong mga nangangaral dyan, yung mga totoo? Kulto yung mga yan. Kapag ang kaligtasan ay sa reliyon, sa bautismo, sa binyag, sa mabuting gawa, amen! Mali yan. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Tama ba? Okay. Tingnan pa natin kung ano pang dahilan. Hebrew chapter 2 verse 14. Ating pasagutin, Biblia ang sasagot. Patay na yung nasagot doon sa kabila, di tayo naman. Siya si Eli, ako si Eloy. Nadagdagan lang ng ay. Ano sabi diyan? Dahil sa ang mga anak ay mga bahagi sa laman at dugo. Kaya hindi siya nagkatawa ang anghel. Bakit? Ang anghel walang laman at dugo. Tama? Kaya walang katubusan sa anghel. Bakit? Ang Panginoong Sus hindi nagkatawa ang anghel. Siya'y nagkatawang tao. Dahil ang tao ay may laman at dugo, siya'y nagkaroon ng laman at dugo. Tama ba? Kaya na, siya na may ganding nakabahagi sa mga ito. Bakit? Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay ay kanyang malipol yung may pagkahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. Kaya hindi ka na anak ni Satanas. Wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sa bulong na lang. At sabitin. Dati, hanggat di ka pa napapatawad, hanggat di ka na napalataya kay Kristo, ikaw ay impluensyado ng dyablo.
Ephesians chapter 2 verses 1 hanggang 3. John 8 verse 44. Tayo anak ng dyablo. Pero salamat, may Christ suffering. Doon ay naalaala natin, hindi lang ito yung reality, kundi yung reasons. Ang reasons, kapatawaran, upang mawala na tayo sa pagkabihag ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya tayo anak na ng kaliwanagan. Kaya mulat. Tayo anak ng kaliwanagan. Are you with me? Amen. Yung iba ay binabrainwash lang ng kanilang teacher, kung maka-amen buhay na buhay tayo, totoo ito. Reality ito. Tama ho ba? His reasons. Isaiah 53 verse 12. Tingnan natin ang Isaiah sa English. Tingnan niyo po, ganito. Therefore, will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Because he hath poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressors. And he bare the sin not of all, but of many. And made intercession for the transgressors. Na i-provide ang mediatrix. Ayaw ba ang ibinigay na mediator between man and God is Christ. Ang makapagre-reconcile lang sa enmity between holiness and sinfulness is Christ's death. He is our propitiation. Lahat at matinding galit ng Diyos sa iyo dahil ng kasalanan, nahupa, nawala dahil ng kamatayan ni Kristo. Siya yung namamagitan. Kaya sarap alalahanin ang Christ suffering. Yung rason. Amen? Meron na ho tayong tagapamagitan sa Diyos. Kaya tayo pwede nang lumapit sa Ama. Kaya tayo pwede nang tumago sa dakong kabanal-banalan na sinasagisagan noon sa sanctuary, sa Old Testament, na ginawa sa panahon ni Moises. Yun ay sagisag lang. Pero ang dakong kabanal-banalan mismo yung presensya ng Diyos doon sa langit na walang papasok, kung walang tupa na walang kapintasan. At si Kristo yung ating tupa. Siya yung pinatay sa ganang atin. Kaya lahat ng ating kasalanan hindi nagalit ang Diyos. Meron ang namamagitan. Yan ang reason. Kaya dapat masaya ang baptize. Hindi tayo mababaw ang kagalakan. Tama? Naku, kababaw-babaw ng kagalakan ng marami. Para pag walang cellphone, magbabackslide na. Pag nasaway na lagi ang mukha ay nasa Facebook, magbabackslide na. Bakit? Nakakasaya kaya ang mukha mo? Tama ba? Inawat mo lang doon sa unbeliever na boyfriend. Natisod na. Anong babaw mo? Samantalang may Eric naman tayo dyan. Hindi nyo ba alam yan? Nagdididi pa na yan. Napakababaw ng maraming baptist. Nakakalungkot. Kung alam mo ikaw ligtas, dahil ang Panginoon, mapalad ka, magpasalamat ka. Sukdulang wala ka ng maraming bagay sa mundo. Sapat na ikaw ay niligtas ni Kristo. Pero nakakatuwa dyan, hindi lang kaligtasan ang plano niya sa atin. Alam mo mga kapatid, wala pa tayo sa langit, may future tayong 1,000 years reign of Christ. May future promise na lahat ng namatay bubuhayong maguli, lahat ng buhay na madadagnan niya, papaltan ng panibagong katawan. What a blessing! What a promise! Tapos simpleng problema, backslide ka na!
Sasaway lang ng pastor sa hindi dapat. Ang babaw mo! Tama ba? Pambira, boyfriend na unbeliever. Kailangan mo mabait sa iyo yan dahil nanliligaw pa sa'yo? Believer sa believer nga, nag-aaway pa. Lalo pa kayong kabilaan. Hindi ka apik kung wala niyan. Dahil hindi lahat ng meron yan, mapalad. Dahil iba nga gusto nang kumawala, di lang makawala. Ayaw kang umimin yung isa dyan. Yan ay mapalad. Kailangan mo may apo na uli ako sa ministry. Good news, Sister Joyce. Pero may malimit ditong yung magwiwiting pagka medyo pa-check up mo rin. Parang magaling nakakasigurado. Masarap mga kapatid sa Panginoon. Hindi ka talo. Mga kapatid, kalami kay palangit. Pinatawad ka. Tama? Hindi ka na anak ng dyablo. Tama ba? At merong namamagitan sa iyo na kaya didiretso ka ng langit. Merong Kristong namatay, nagpakasakit sa ating kasalanan. Huwag kang mahilig kung hindi ka kasing yaman ng iba. Bakit? Ikaw ang talagang mayaman. Ala, pastor, yun manihan hindi para natutupad. Pero matutupad. Ay, yung iba hindi pa rin natutupad ang yaman sayang-saya na. Kaya maagang nanakawan, wala pa namang nanakawin. Amen? Kaya ang sarapin nakaka-revive, alalahanin yung suffering of Christ. Kala mo isang araw, itong pilay na ito hindi na pilay. Lumpo na lang. Sabi, papalta ng bagong katawan eh. Hindi ko nga alam kung yung ilong ko pinakamatango sa inyo eh. Diyan ang inyong pagtangis at pagngangalit. Araw ko ngayon. Hindi ko alam kung tayo, ang alam ko, kayo papunta roon. Kayo papunta rin doon. Bika tayo totoong, kaya nga inaalala ito para maituwid ang Korinto eh. Sana maituwid din tayo. Salamat. Tayo binigyan ng magandang bahay, pagkakalooban, etc. Bagay ng mundo, pero hindi yun. Ang mababaw yun pag yun lang nakikita mo. Gano'ng kayaman ni Dolpe? Nasaan na yayaman niya? May enjoy pa ba niya yan? Tama ba? Gano'ng kayaman ni FPJ? At gano'ng siyang kasikat? May enjoy pa ba niya yan? Wala. Yumaman ka na pag hindi ka ligtas. Wala yan. Pero pa ikaw iligtas. Because of Christ's suffering. Wow. Wow. Amen. Yan po ang dahilan. Ating i-enjoy ang pag-alaala. Then, yan na po. Maliwanag na yan. Tingnan. So, una, ating makita, it's, reality is reasons, and then it's results. Ano yung results? Halos nagkasunod-sunod na ito. Bigay ay nagkasusunod-sunod nga yung pagsasalita. Balik tayo sa Matthew 26:28. Ano ang results? Nabigay ko na, remission. Remission. Na-excite ako sa puntos. Balik tayo sa 1 Corinthians 11:32. Nakuha na natin yan, remission. 1 Corinthians 11:32. Tingnan po natin, bakit natin aalalahanin yung Christ suffering? Una, its reality, its reasons. Yung results, not only remission. Tingnan niyo po ang 11:32. Datapwat kung tayo nahatulan, bakit sino ba yung nahatulan dyan?
Dahil maraming Kristiyanong sala-sala ang buhay, hindi nag-aayos, pinatay na ng Panginoon. Di ba? Pero ano ang aliw ng Panginoon doon? Datapat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Anong dapat nating maalaala? Not only yung remission, yung results, kundi no condemnation. Tama? Ang pinakamataas na pwedeng gawin na lang sa atin ng Panginoon na parusa, kung hindi tayo kaya ito mga kapatid, mag-ayos ho tayo. Are you with me? Ang Diyos po'y namamalo kung talagang anak ka niya. At minsan, ang palo niya ay hindi lang minsan karamdaman, mayroong minsan, marami sa inyo yung nangatutulog. Di ba? Di ba't nandito yun? Ay, ibig sabihin diyan, pinatay na ng Panginoon. Pero sabi niya sa talata ay, but when we're judged, we're chastened by the Lord, of the Lord, pinalo tayo ng Panginoon, that we should not be condemned with the world. Ang inaalala natin, hindi na tayo hahatulan katulad ang hatol na gagawin sa mundo. That is the results of His suffering. We are now no longer exposed from God's condemnation. Are you with me? Salamat. Ay, ang iba kaya nagpipilit pa sa kautusan para huwag daw hatulan. Lalo mo nga pinalalala ang hatol ng Diyos sa iyo. Bakit? Ang kautusan ay sa pagkakilala ng kasalanan, hindi pag-aalis ng kasalanan. Ano ka ga? Tama ba? Para bagang ikaw ay naulingan, abay, pinupunasan mo, ay pinunas mo yung mauling. Bigay, pinunasan yung uling. Paano ay pinunas mo yung uling? Akala mo kayo makasalanan. Ang iyong dadaan ikaw kautusan, di lalo mo pinalalaki ang kasalanan mo. Tama ba? Para kang taong ulinging-ulingi, kumuha ng basahay, basahang ulingin din. Ay, galing-galing, gabiguti lang yung uling nangyari, gamukha mo na. Ganyan yun ho, yung nagtuturo ng kautusan ng solusyon, lalong pinalalaki ang problema mo, toy. Christ is the only solution. Why? He fulfilled the law for us. Siya ang kinauuwian ng kautusan sa mga katidbagay na nagsisampalataya sa Kanya. Romans chapter 3 verse 10. 10 verse 4. Baka man kami maniwala nga. Pastor, kayo inireview, wala doon. Isaiah 53:11. Tingnan natin ang results. Sa results na tayo. Kaya masarap alalahanin, di ba? Christ's suffering is reality, is reasons, is results. Remission, no condemnation. Tingnan po natin sa context of references. Isaiah 53 verse 11. He shall see the travail of his soul and shall be justified. By his knowledge shall my righteous servant justify not all, but many. For he shall bear their iniquities. Justification. Ano ba ibig sabihin ng justification? Dahil kay Kristo, inari ka ng Diyos na sakdal. Matuwid. Hey. Kaya, sinuyorkat na natin ang kautusan. Si Kristo ng sampalatayanan ko, shortcut ng ako'y matuwid. Dahil ginawa ni Kristo yon para sa akin. Amen? Di kaya sarap alalahanin? Kalain mo yon? Oh, ba'y dadalhin ko sa langit? Abay ako'y matuwid. Ba't ka naman naging matuwid? Dahil ni Kristo. May talata pa diyan. Tingnan po, 2 Corinthians 5:21. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:21? Nandiyan pa ba kayo? Yung hindi nakakilala ng kasalanan, walang kasalanan ng Panginoon, ay inaring may sala dahil sa atin, dahil natin, upang tayo maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Siya ang naging katwiran natin sa Diyos. Yung kasalanan, nagpalit eh.
Kumbaga sa basketball, prostitution. Nakakaibago pa, akala ko, prostitution. Yung pala substitution. Ano? Ano? Ako na may paniwala. Wala naman akong alam talaga noon eh. Ang alam ko noon, alam ko lang na English noon, the end. Pag ako'y nanonood ng pelikula, yun nakalagay, the end. Ano ibig sabihin? Magsisimula na. No? Mali pa rin. So, substitution. Ibig sabihin, may papasok, may lalabas, may papasok. Ano substitution? Kinuha ni Kristo ang ating kasalanan. Kaya siya ang pinarusahan. Inilagay naman sa atin ang katwiran, kaya tayo tatanggapin sa langit. What a substitution. Na inaalaala natin sa kanyang suffering. Kaya walang kaligtasan yung hindi naniniwala sa osas. Anong Lord Supper nila? Tama ba? Walang buhay. Walang buhay. Kaya nga sila, pagka walang-wala, Skyflex na lang. Kung walang ubas mabili, di Coke. At wala namang meaning sa kanila yun eh. Wala namang sagisag na ipinapakilala doon sa kanila. Tayo hindi eh. Amen? Ano pa? Hebreo 9:12. Hebreo 9 verse 12. Tingnan niyo po kung ano ang nangyari. Dahil ang sufferings of Jesus Christ, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained, alin? Eternal. Ano ang eternal? Redemption. Hindi 1 week redemption. 1 month redemption. 1 year redemption. Eternal. Kaya once saved, always saved. Bakit? Gano'n bang kahaba ang katubusan? Eternal. Why? Because of Christ's suffering. Masayaw ba kayo dyan? Nakaka-revive ba yun? Kaya pala ako'y panatag. Ako nga'y palangit nga pala eh. Ako nga pala, pag namatay ako nga pala ipalangit. Dahil sa ginawang yan ng Panginoon na inaalaala sa banal na hapunan. Are you with me? Then lastly, Hebrew 5 verse 9. And being made perfect, He became the author of what? Conditional salvation. Hindi. Eternal salvation. Kaya nga osas eh. Walang hanggang kaligtasan. Isang ka nakakita noon, doon sa suffering ni Jesus Christ. Kaya alam ko, ako'y palangit. At ang sarap sariwain sa banal na hapunan, yung naging dahilan. Yan ay resulta. Are you there? Then number 4, na dapat alalahanin at huwag nating malimutan, in remembering Christ's suffering is not only its reality, reasons, results, but also reflection. Huwag nating dapat malimutan na may tamang paglalapat, mensahe ito. Kaya kung mapapasa ninyo ang 1 Corinthians 11:17 to 32, sabi niya, hindi ko kayo pinupuri na kayo nagkakatipon sa banal na hapunan. Sapagkat sa halip na paganda ay palala. Inaayos yun, hindi dapat ganun ang attitude. Hindi ang reflection ng Christ suffering ay pasama. Paganda dapat. Hindi pauk-uk, palago. Not for worse, but for better. Dapat tayo Kristiyanong talagang tinubos habang nalaoy natagal. Tanyo mangyan. Mangyan eh. Pag kumain ng halo-halo, di marunong humalo. Kaya nga halo-halo, di hahaluin. Saka iimik eh. Bigayin yung halo-halo habang natagal ay natamis. Yeah.
Hindi kayo yung halo-halo di, masarap. Nung simula ay parang ayoko eh. Ay bigyan ng tinagalan ko kain na tamis. Parang nasa ilalim yung tamis nun. Hindi mo nga hinalo. Dapat tayo habang natagal, ay natamis. Hindi yung parang lagi ang sabi sa akin ng nanay ito sa mga ibang apo eh. Be ko ay natanday. Paurong. Tama ba? Dapat tayong Kristiyano ay pag natanday nagaling. Hey, are you with me? Yan dapat ang refleksyon. Amen? Abay, dati na may maghapong na atin ibigay, gumaling ng gumaling, umaga pa'y wala. Dati na may nagpi-prayer meeting eh. O yan na naman, yan na naman. Kaya baga kayo. Dapat yun ang refleksyon. Kagaling-galing ng ginawa sa atin ng Panginoon eh. Tama ba? Bigay habang natagal ay not for better but for worse. Ay sa pag-aasawa ay dapat ay gayon din eh. For better, not for worse. Diyan ako takot pag yan na amen eh. Amen? Tama ba? Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Amen? So, let your works abound. Kung dating umaga ka lang, dagdagan mo ng hapon. Amen? Si Brother Dayo nga, kasama natin hanggang hapon. Ba, ito yung si Lorilyn. Andito ba si Lorilyn? O kasama, buhat ng umatin dyan. Hanggang maghapon. Mas dapat usigin yan. Bakit? Hindi pa naman membre. Amen? Bye, Pastor. Okay, wala na nausik sa akin, kaya okay, pwedeng sa umaga na lang. Amen? Dapat tayo, magsika po tayo. Amen? Abay, yung nanalo sa ano yan? Ang tawag doon? Weight lifting. Abay, may 40 million. 43 na ba? Ako kalain, may patas eh. Pare ang ahas eh. Ano, nakakita ako ng ahas, garne eh. Mga mayay, ay mo garne. Abay, nung patatlong kwinti, garne na eh. Kalain nung isang araw ay 34 million. Kaninang umaga ay 40 million. Abay ngay, 43 na. Sino ka nagsasabi sa inyo ng totoo dyan? Di ha? O, ilagay natin 43 million, di lalong malaki ang tiles nyon. Pero nahinaan pa ako doon. Pagka-tithes lang alam niya ibigay sa Panginoon. Ang puntos ko, kung dati ka nagta-tithes, ba hindi ka mag-offering din? Tama ba? Yun ang magandang refleksyon. Yung tithes sa paigi, hindi sa paukok. Sa pamatured, hindi sa pabata. Sa pagaling, hindi sa pabulok. Tama ba? Yan ang ating dapat maalala pagka tayo nagbabanalapunan. Yung reflection, kasi sinasabay dito eh. Hindi ko kayo pinupuri. Bakit? Pagka kayo dumadalo, akala dumadalo na yon. Diba? Di kayo tama na kayo dumadalo. Ba kayo dumadalo for worse. But not for better. Alam mo, ang Diyos ba'y napaka-meticuloso. Nandun na yung effort ng Epeso, but I have somewhat against you. Thou hast left thy first love. Ay, yung ang tayo nakakagawa na, may kinatatakutan pa. Ay, nilalo yung wala ka nang ginagawa. Tama ba? Tama ba? Kaya mga kapatid, let me challenge you to read this text. Mag-igip po tayo.
Walang malagaling sa atin. Kaya nga sila sinulatan dahil hindi rin sila magaling. Sila pag gayon-gayon din. Tayo gayon din. Tayo may walang iniba sa kanila. Mga gwapo lang ang mga Pilipino kaysa kanila. Tama ba? So, it's reflection. Mapapansin po natin diyan. Doon nga merong yung pilahan. Sinaway ni Pablo. Bigyan kayo walang kayo isa sa pilahan. Halatang mga baptist kayo Tama ba? Ay talaga naman, nagkakatabigan siguro doon. Ay nakaranas kami niyan pumila. Unang-una. Ay bigay nung matapos sinasa huli. Talaga yung baptist pagsakainan sa pilahan, wala rin Ay bakit? Alam natin ang kwento dyan. Ang Lord's Supper ng malaki ang tinapay. Di ba? At ang ubas, saro. Bigyan mga uuwi pa, may Lord's Supper. Walang kaayos-ayos. So ano reflection? Yan ba ang bunga? Yan ba ang dapat sa naligtas? Hindi. Dapat ibig sabihin, ang banal na hapunan, laging ito'y sa pag-aayos. Tama ba? Kaya nga siya sa atin muna ang ating sarili bago kumain ng tinapay. So ibig sabihin talagang pinag-aayos muna tayo. Are you with me? Then last, yan pastor ang ayos. It's referring. Sino ba ang kausap sa remembering Christ's suffering? Tingnan niyo po ang verse 32. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Therefore, ang kinakausap yung wala ng condemnation. Kaya pagdating ng 1 Corinthians din, 1 Corinthians chapter 1, verse 2, nilinaw na kung sino ang kinakausap. Tingnan niyo po. Unto the church of God. MCGI po yan. Kaya niyo ba yan? Ano? Unto the church of God which is at Corinth, not which is at Philippines. To them that are sanctified in Christ. So, ang church, sanctified in Christ. Called to be saints. With all that every place call upon the name of Jesus Christ our Lord. Both theirs and ours. So, sino yung kinakausap na alalahanin ang pagsakripisyo ng Panginoon? Sinong pinatutungkulan? Church. Are you with me? Kaya announcement po tayo. Pag sinabing church, ligtas ang membro. Nabautismuhan. Tama ba? So, tayo po yung magsasagawa ng banal na hapunan. Inaalaala natin ito, kanyang paghihirap. Ang kinakausap po ay church. Yung hindi nahahatulan. Yung sanctified. Pagdating 1 Corinthians 6:19 and 20, sila'y binili sa halaga. Sila'y templo ng banal na Espiritu. Sabi ng 1 Corinthians, sabi ni Pablo? Wala ka akong naaalaalang nabautismo sa inyo, liban na lang ang sambahayan ni Estepanas. Ibig sabihin, ang talagang mananampalataya, dapat nababautismohan. Tama ba? Kaya kung ikaw iligtas na, magpabautismo ka na. Dahil ang bautismo, ang banal na hapunan ay sa nabautismuhang ligtas. Tama ba? Hindi ho tayo nagdadamot ng ubas. Hindi ho tayo nagdadamot ng tinapay. Gasino na yan. Kaya mong bumili niyan. Pero yung value na sinasagisagan dyan, hindi mo kayang bilhin. So kapag hindi ka pa-baptize, ibinibigay mo respeto sa banal na hapunan. Pandalwa. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 9. 11, balik tayo.
Napaalala. Balik tayo. Chapter 11. Ano sabi dyan? Verse 27 hanggang 31. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o minom sa saro ng Panginoon na di nararapat. So, ibig sabihin, meron talagang hindi dapat. So, ang banal na hapunan, hindi para sa lahat. Tama? Ito'y doon lang sa mga ligtas na nabautismuhan. Kaya muling sinasabi ko, pag ligtas ka na, kita mo na yung mga buhay, ebidensya na pagiging ligtas, huwag ka na magpakatagal ng pagsunod sa Diyos. So, ang tinitin lang dito, hindi lahat nararapat. Pandalawang hindi nararapat dito, basahin natin tuloy. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa araw ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, magkakasala tayo. Hindi tayo sumusunod. Nagkakasala tayo kapag hindi nararapat. Tama? Ngayon, pagdating ng verse 28, datapwat siya sa atin ng tao kanyang sarili. Siya sa atin ng tao kanyang sarili. At saka, uminom. Ibig sabihin, hindi pwede sa iyong saka uminom kung wala mo ng pagsisiyasat ng sarili. Pero pag ikaw ay tapat na nagsiyasat, nagpakumbaba, humingi ng tawad, saka uminom. Hindi bawal. Tama ba? Ibig sabihin, instant ang Panginoon kung magpatawad. Pero kung wala ka nun, hindi nararapat. Kaya anong nangyari dito? Maraming masasaktin. Marami ay nangatutulog, pinatay ng Panginoon. Bakit? Hindi pwedeng hindi igalang ang banal na hapunan. Tama ba? Maliwanag ho ba? Sinong nararapat? Una, yung ligtas na baptize. Pandalawa, yung ligtas na baptize, pero magsiyasat muna. Bakit? Magpakatotoo tayo bago dumating ang banal na hapunan. Tsak, ang dami nating nagawang mali. Tama ba? Hindi ho pinagdadamot ito. Saka kumain. Pero siyasatin muna. Humingi muna tayong tawad. Anong ating pagsasaligan? Nakakapagbasa ba ako ng Bible? Paano kung gamitin ng cellphone? Anong pinapanood ko dyan? Paano ang paggamit ko ng computer? Anong ginagawa ko dyan? Ano ang ipaikitungo sa gawain ng Diyos? Paano ako mamuhay? Paano ako mag-isip? Paano ako magsalita? Ang dami nating dapat pwedeng isilipin at ihingi ng tawad. Ano sabi? At saka kumain. Ibig sabihin, magpakatotoo lang tayo, mas totoo ang Diyos. Kaya ka niyang patawarin instantly. Pero kung ikaw ay matigas ang puso mo, bit sila. Huwag kang magturo ng iba. Bit mo gagayahin ay kung mali. Bakit? Marami din naman gumagawa ang tama. Bet, di mo sabing bit sila. Pero yung kalampi mo sa mali, bit sila. Ay, paano yung hindi mo kalampi? Tama ba? Eh, gagaya ka rin lang. Ay, dito na sa magaling. Tama ba? So, ang tanong, are we willing to search ourselves and to repent from all our sins? Amen? Baka naman ikaw ay may boyfriend na unbeliever. Hindi mo kayang i-give up. Di wag ka na muna magbanal hapunan. May karelasyon kang hindi ligtas. Di mo kayang ibigay. Huwag mo isapalaran ang galit ng Diyos. Palo ng Diyos sa iyong buhay. Baka nagnanakaw ka. Pastor, yung magnanakaw, wala sa aming lahi niyan. Oo nga, ayun, tithes. Tama ba?
ihingi din natin tawad yun. At magsikap tayo sa biyaya ng Diyos para tayo pagpalain. Tama ba? Tayo mananalangin. Tayo muna yung manalangin. Tayo mo ko tayo pumikit.